Umani rin ng suporta mula sa isang ahensya sa pananaliksik at pang-edukasyon ang pagpapatibay ng kontrobersyal na Reproductive Health Bill. Alamin natin ito mula kay George Bandola. Nais ng Philippine Institute for Development Studies na may sa batas na ang kontrobersyal na Reproductive Health Bill. Ayon sa PIDS, kailangan ng nasabing batas para maiwasang tumaas pa ang poverty incidence sa bansa. Ayon kay Dr. Erlinda Medalla, Senior Research Analyst ng PIDS, mas mararamdaman din ang sinasabing inclusive growth sa mga probinsya kung kaunti lamang ang makikinabang sa pag-angat ng ekonomiya. The population growth continues to slow down. We have more resources for infrastructure, we have more resources for health, we have more resources for education. So we will have the skilled labor, and growth will then become more inclusive. And the third one is, I think we have reason to hope that we will have better governance. 3 taon isinailalim sa pag-aaral ang pinakahuling survey ng PIDS. Lumalabas dito na karamihan sa mga mahihirap ay hindi nagkaroon ng sapat na edukasyon. The core of the RH Bill is simply giving choices, low-income families choices, okay, expand and access, access to contraceptives. I think that's the core, and you're not forcing anyone to do anything. Nananatili daw sa 26.5% ang mga mahihirap sa bansa at kakaunti din na nakakakuha ng trabaho sa manufacturing sector dahil nga sa kakulangan ng kaalaman. At tinatayang ang RH Bill na makakapagbibigay ng mas malawak na oportunidad sa mga pamilya na makapaglaan ng pera para makapagpaaral ng mga anak. No, we're encouraging the manufacturing sector to expand. Yeah. Kulang tayo niyan. Yeah. I have nothing against the BPO sector. That has really helped tremendously the economy. But if you want to really have an impact on poverty reduction, you have to expand the manufacturing sector. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.